Viral. Hagip na pinakamalawak na newscast sa buong bansa. Rapido Hataw Balita. Kasama si Ray Sibayan. Rapido Hataw Balita. Mga rumarapidong mga balita. Hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita Lunes. Ngayon po ay 4 tayo sa buwan ng Disyembre taong 2023. Sa ating pong headlines, nasa likod daw po ng pamabomba sa Mindanao State University sa May Marawi. Under verification pa ayon sa NSA. PNP at DND suportado naman sa investigasyon sa MSU bombing ayon po yan sa isang senador. Pagsabog sa MSU hindi dapat gamitin para ipatupad ang militarisasyon sa rehiyon ng Mindanao. Akusasyon na sa Senado galing ang impormasyon sa gastos naman sa biyahe ni House Speaker Romualdez. Fake news. Ayon po yan mismo kay Senate President Zubiri. Samantala naman, PNP bumuo na ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ng pagsabog sa MSU. Sunog sa may club sa Dasmariñas Street sa may Binondo, Maynila. Nakataas ay 3 alarma. Higit sa may 1,700 aftershocks na itala matapos na po ang magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur ayon po yan sa PHIVOLCS. 400,000 pisong halaga ng shabu na samsam supplier arestado sa Caloocan. Rapido Hataw Balita. Inyong pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At ngayon po sa ating mga balita, yun hong nasa likod daw po ng pambobomba sa Mindanao State University sa May Marawi. Under verification pa ayon sa National Security Council. Report mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, hindi pa makapagbigay ng direktang pakayag ang pamahalaan hinggil sa pagkakakilanlan ng grupong nasa likod ng pagpapasabog sa Mindanao State University. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council na sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang verification efforts ng Western Mindanao Command ng AFP para matukoy ang bigat sa pag-ako ng isang grupo sa insidente ng pambobomba sa MSU. Unang inako ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang responsibilidad sa nangyaring karahasan kahapon. Pero ayon kay Malaya, masusing nagsasagawa ng validation sa nasabing claim ng ISIS, lalo't questionable ang mga nakaraang pag-ako rin nito sa ilang insidente ng pambobomba. Lumabas kasi niya pagkatapos ng mga investigasyon na hindi naman talaga sila ang may kagagawan. Kinumpirma naman ng opisyal na mayroong remnants ng extremist group na tinutugis na ng AFP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Let. PNP at DND, abay suportado daw po ang investigasyon sa MSU bombing. Ayon po sa isang senador, report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Suportado ni Senator Risa Ontiveros ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police at Department of National Defense hinggil sa nangyaring pagpapasabog sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City. Ayon kay Ontiveros, dapat lang na mahanap kung sino man ang nasa likod nito at kung totoong may dayuhan na sangkot sa pambobomba ay dapat paigtingin ng pamahalaan ng ating border security. Nanawagan din ito sa mga law enforcement agencies na palakasin pa ang seguridad sa mga eskwelahan. Ito ay upang mapanatili ang mga itong iligtas sa lugar para sa pag-aaral ng malayang palitan ng kuro-kuro at malaya ding makapagdasal. Babala ng senador ang mga terorista ay gustong sirain ang tiwala natin sa isa't isa, ngunit tiwala itong mananaig pa rin ang kapayapaan na hinahangad ng bawat isa sa atin. Narito si Senador Risa Ontiveros. Suportado natin ang Philippine National Police, Department of National Defense at iba pang ahensya
sa paghahanap ng buong katotohanan at katarungan ukol sa terror attack na ito. Since foreign terrorists are allegedly involved in the bombing, we must enhance our border security and ensure that the culprits will not escape prosecution and that they will have no more chance to ruin lives. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Nangyaring pagsabog sa MSU, hindi raw dapat gamiting dahilan para ipatupad ang militarisasyon sa rehiyon ng Mindanao. Pag-uulat mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, hindi dapat gamitin ang dahilan ng naganap na pagsabog sa Mindanao State University para bigyang daan ang pagpapatupad ng militarisasyon sa Mindanao. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kinukundina nila ang karahasan pero hindi dapat kayaan na humantong ang sitwasyon sa pagkilos muli ng mga residente doon. Sabi ni Manuel, panahon na para matuto sa nangyaring Marawi siege at bigyan ng nararapat na proteksyon ng mamamayan laban sa panibagong bagta o pag-atake. Dagdag ni Manuel, hangarin natin na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng pambobomba pero hindi dapat magresulta ito ng diskriminasyon sa mga kapatid nating Muslim. Nanawagan naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa mga otoridad na tiyakin ng proteksyon ng mga mag-aaral, faculty at staff sa lahat ng educational institutions para mapigilan ng hindi na maulit muli ang mga pagsabog. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito RH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Milky. Samantala naman, sunog. Abay, sa may club daw po sa isang gusali sa Dasmariñas Street sa may Binondo, Maynila. Abay, nakataas po ngayon ay 3 alarma. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Ray, umakit na sa 3 alarma ang sunog sa Dasmariñas Street dito sa Binondo, Manila. Ang tinutupok ng apoy ang ika-28 palapag ng San Joy Tower, isa itong commercial building. Sa bintana, kitang-kita ang 28th floor na ang kulay itim na usok. Ayon sa mga bumbero, karamihan daw na kwarto na naroon na ginawang storage room. Nagsimula ang sunog bandang alas 12:36 kanina at agad na inakat sa second alarm ng alas 12:41 at alauna 32 nagitaas ito sa 3 alarma. Ang advisory naman sa mga motorista, iwasan na muna yung bahagi, Lakay Ray, ang ng Dasmariñas Street sa Binondo dahil sa punong-puno ito ng truck ng bumbero. Wala sa kauna-una. So, Boy, ano yan, under control na, no? Wala pa. Okay. Wala pa. Hindi pa kontrolado. Itinaas pa lamang to sa 3 alarma ng Bureau of Fire Protection. Ayon na rin kay Senior Superintendent Dr. Christine Dr. Kula, ang Fire Marshal ng Maynila. Pero tataas pa ba yan? Alarma na yan o hanggang dyan na lang? Lalaki pa ba yung sunog? Mukhang mukhang nandun na lahat yung mga bumbero, Lakay. Malaman natin mga palabas sa nangyayari sunog sa Sun Tower, dito sa Dasmariñas. Sandali, wala bang wala namang na trap, no? Kasi 23rd floor ba yan? 28th floor. So meron pa siyang remaining floor sa taas. Oo, pinababa na yung ibang mga nandun kanina pa nang magsimula yung sunog. Ayun, nabibuti naman. Salamat, Boy. Balik sa iyo, Lakay Ray. Thank you, RH29, Boy Gonzales. Di magandang bigwas ng boses ni Ninong Boy. Ninong Boy, pagaling ka, ha? NCRPO kinumpirma na may natatanggap daw pong impormasyon o priority intelligence requirements hinggil sa terorismo katulad sa Marawi. Report mula kay RH8, Christian Manyo. Christian. Ray, kinumpirma nga ng PNP-NCRPO o National Capital Region Police Office so sila ay may natanggap na impormasyon o priority intelligence requirements kaugnay ng terorismo katulad ng nangyari sa Marawi, kung saan pinasabugan ng isang religious activity na ikinasawi ng 4 na individual at ikinasugat ng higit 40 iba pa. Sa flag raising ceremony lunas ng umaga, ipinagutos sa NCRPO
CRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commanders sa operatiba ng pulisya na tignan at verifikahin ang mga impormasyon sa kanilang mga nasasakupan. Tiniyak din ito na bubuwagin ng PNP Intelligence Division ang lahat ng banta sa seguridad sa Metro Manila, kabilang na ang terorismo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Christian Manyo. Naku, ito abay, ang dami ng mga aftershocks, Mula nang yumanig po ang magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur, abay, nakapagtala na raw po ang PHIVOLCS ng higit sa 1,700 mga aftershocks. Report mula kay RH5 Val Gonzales. Val. As of 10 a.m. Yes, sir. Go ahead. Nawawala ka. Nawawala yung signal ni Val. Okay, go ahead. Val, medyo pumit ka lang ng konti para malinaw. Wala talaga. Pakitawagan ulit si Val Gonzales. Ang matindi yung dead spot dun sa lugar ni Val Gonzales. Sabay ka lang, Val. Babalikan ka namin, promise. Isa namang truck inararo ang 3 mga sakyan sa Ortigas Extension sa Antipolo. 5 ang naitalang sugatan at meron pong matinding traffic doon sa naturang aksidente. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, sugatan ng 5 katao matapos araruin ng isang truck ang 3 sasakyan sa bahagi ng Ortigas Extension sa Antipolo City. Nangyari itong aksidente, Ray, sa area ng Alta Vista Subdivision, sakop ng Barangay San Roque, kanina pang alas 10 ng umaga. Pero hanggang sa mga oras na ito ay ramdamang traffic. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, may kargang semento itong delivery truck galing sa Antipolo proper. Pababa sa bahagi ng Ortigas nang mawalan ng kontrol ang truck. Sinigasaan itong isang UV Express na may sakay na pasahero, isang tricycle at motorsiklo. Bago ibinangga ng driver sa poste ng kuryente ang kanyang minamaneho. Pero wala naman umanong naapektuhang supply ng kuryente sa lugar at tanging maintenance operation ng Meralco ang dahilan ng brownout sa Antipolo. Samantala, sinabi ng Antipolo DRRMO na hindi malubha ang injuries na tinamon itong mga hindi na pinangalan ng sugatan na naisugod din naman sa pagamutan. Nagdulot naman ng pagbagal ang nasabing sa traffic itong nasabing aksidente sa bahagi ng Ortigas Extension hanggang sa mga oras na ito. Samantala, nasa Ortigas na rin naman tayo, balita sa Pasig City, nagpositibo rin sa COVID-19 si Pasig City Mayor Vico Soto. Inanunsyo ng alkalde na nag-positive siya sa antigen test matapos umanong makaranas ng mga mild na sintomas. Humingi naman ng paumanhin si Mayor Vico sa mga nababalam o mababalam pa niyang mga meeting at engagements ngayong linggo. Magagawin daw muna via Zoom. Nagpayo naman ng alkalde sa publiko na ibalik ang pag-show ng face mask lalo at tumataas din ang kaso ng pneumonia. Batay nga sa monitoring ng Department of Health. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ano pong balikan na report mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Ray, as of 10 a.m. ngayong araw ay nakapagtala na ng kabuwang 1,726 na bilang ng mga aftershocks ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa bahagi ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Ito'y kasunod pa rin magnitude 7.4 na lindol na naramdaman sa offshore o karagatang bahagi ng Hinatuan sa nabanggit na lalawigan. Sa record ng PHIVOLCS, 351 dito ang platted habang 17 naman ang naramdaman. Ayon sa PHIVOLCS, karamihan ay mahihina lamang ang mga naitalang pagyanig na mula 1.4 magnitude pataas. Pinakamataas na naitala ang 5.6 magnitude na aftershock. Samantala, Ray, hiwalay pa sa bilang na ito ang aftershocks na dulot naman ng hiwalay na 6.8 magnitude na lindol kaninang madaling araw sa bayan ng Gagwait na nakapagtala na ng 130 mga aftershocks. 2 na ang naitatalang namatay sa lindol na yumanig nung umaga ng araw ng Sabado na nagdulot din ng ilan pang mga nasugatan. Muling ipinaalala ng PHIVOLCS na asahan ang may tatalapang mga aftershocks lalo na sa ganito kalakas na mga pagyanig na kadalasang nagtatagal ng 1 hanggang 2 linggo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales,
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Val. Samantala naman, 4,500 pisong halaga ho ng shabu. Nasamsam sa isang supplier sa Caloocan. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama lang ay natin sa kalating bilyo kalaga ng Manisyabu. Ang nasamsam ng Caloocan na pulis sa isang supplier na kabilang na ang isang menor de edad na may kinasagabay ba sa preso sa 2nd Street sa BNP compound sa barangay 118 dito sa Caloocan. Ayon na Police Colonel Romero Cuesta, nahuli ng kanyang mga tauhan ang isang alias ninyo, 30 years old, na target sa operasyon kabilang na kasamang menor de edad. Nakakuha sa suspect ang 6 kilogramo ng shabu na nagkakaroon ng 414,800 pesos. Isang nakasibilyang pulis ang nagpanggap na bibili ng paninda ng suspect kanina umaga dahil kinalit naman itong sinig dahil ang kanyang pagkakaresto. Agad na pinasasa ng suspect at inagdalian ng droga palit na aring na taking 1,000 pesos mula sa nakasibilyang pulis. Bago may mas operasyon ay sinali mura ang galawan ng suspect sa surveillance operation ng intelligence group at ang positibo ay agad na itong kinagat kanina umaga. Samantala lang kay muli naman gagawa na ng DLG Senior Jenny Sandoval ng pamalalusyon ng Malabon sa pagpipito ng 2023 Self-Good Local Governance na pangalawa sa mga mayor sa NCR. Isa ang Malabon sa 11 na lokal na pamalaan ng buong sa buong National Capital Region na gagawa rin ng 2023 Self-Good Local Governance ng Department of Interior and Local Government. Ayon naman sa alkalde, ang parangal na pinanggap ay pagsilala sa tapas at pahusay na panunungkulan ng alkalde at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan. Wala pa rin sa kano sa Pilipinas, di sa rin sa Kusayas Country, and rin doon tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby pa rin po sa iba pang mga balita sa Rapido Hataw Balita Lunes. Farm government abay sasagutin daw po ang lahat ng pangailangan ng mga naging biktima po ng pagsabog dyan po sa Mindanao State University sa Marawi. Akusasyon sa Senado, galing po ang mga impormasyon sa gastos sa biyahe ni House Speaker Romualdez, abay fake news daw at intriga lamang. Pagsasabatas ng Caregivers Welfare Act, magbibigay daw po ng proteksyon sa mga caregivers sa bansa. Hustisya para sa mga biktima ng pambobomba sa Marawi City. Tiniyag po ng liderato ng PNP. Pilipinas ang oras, alas 2:30 o alas 2:20 ng hapon. This time check is brought to you by Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! sa Pride Bar. Pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar. Hindi lang puti, kislap puti. ACS. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Mamimigay ako ng seedling ng puno. Konting ayuda. The greatest gift that I can give, if I had the power to do that, is freedom. Not the ordinary freedom, but freedom to the individuals, freedom from pain physically and freedom from worries. Maibibigay ko talaga yung tunay ng pagmamahal bilang ikalawang magulang ng mga inaanak ko. Mula sa aming lahat sa MBC at DZRH Television, nais kong iparating ang aming mainit na pagbati sa lahat ng aming manonood at tagapakinig. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. And give love on Christmas Day. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Hataw Balita. Sali pa rin po mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Lunes. Farm government tiniyak daw po na sasagutin ang lahat ng pangailangan ng mga biktima ng pagsabog sa MSU Marawi. Report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, tiniyak ng pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang suporta sa mga biktima ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Sa Bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Attorney Nagib Sinarimbo, ang tagapagsalita ng BARM, na sasagutin ng regional government ang lahat ng pangailangan ng mga biktima ng trahedya. Ayon kay Sinarimbo, nagbigay na sila ng direktiba sa Amay Pakpak Medical Center na kunin sa pondong nakadeposito sa kanila ang gastos para sa mga biktimang nadala sa ospital. Nagpadala na rin ng mga ambulansya at poster sa Lanao del Sur para magamit sa paglilipat ng mga pasyente kung kakailanganin. Sabi ni Sinarimbo, nakapagbigay na rin sila ng tulong pinansyal sa mga biktima. Binanggit ng opisyal na nasa Lanao del Sur ngayon si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim para personal na tingnan ang sitwasyon at alamin ang kailangan pang mga tulong. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Let. Akusasyon sa Senado daw po nang galing ang mga impormasyon sa gasto sa biyahe ni Speaker Romualdez abay fake news at intriga lang. Ayon po yan mismo kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond.
Ray, tinawag na fake news at intriga lamang ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang akusasyon sa Senado galing ang impormasyon hinggil sa mga gastos sa biyahe ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Zubiri, gusto lang maging kontrobersyal ang host ng Sunshine Media Network International o SMNI na nagbigay ng testimonya sa hearing ng Kamara de Representantes. Gihit ng Senate President, nire-respeto nila ang umiiral ng interparliamentary courtesy kaya't ayaw nilang masirang matibay na partnership ng liderato ng Senado at Kamara. Dapat lang ipagpatuloy ang investigasyon sa Kamara at pakantahin nila ang nag-aakusa kung sino ang kanyang source sa Senado. Kung hindi, maaari nila itong i-cite for contempt. At kung totoong empleyado naman ng Senado ang pinanggalingan ng impormasyon, ay nakahanda silang siya ay parusahan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Raymond. Pagsasabatas daw po ng Caregivers Welfare Act, magbibigay daw po ng proteksyon sa mga caregivers sa bansa. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, makatutulong ang pagsasabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ng Caregivers Welfare Act na maglalatag ng karapatan at benepisyo ng mga domestic caregivers. Ayon kay Congressman Fidel Nograles, Chairman ng House Committee on Labor and Employment, sa ilalim ng Republic Act 11965, protektahan ang kapakanan ng mga caregivers sa bansa. Sabi ni Nograles, sa batas, titiyakin na may kontrata sa pagitan ng mga caregiver at employer bago magsimula ang pagtatrabaho. Dapat nakasunod sa kontrata ang mga trabaho ng caregiver, oras ng pagtatrabaho, sahod, kaltas, overtime pay, rest day, leave at iba pang mga mapagkakasunduan ng dalawang partido. Takop nito ang caregivers sa private homes, nursing o care facilities, at iba pang mga residential settings na hire sa pamamagitan naman ng direct employer o public employment services at ng private employment agency. Umaasa naman si Congressman Nograles na sa pamamagitan nito, mas pipiliin ng mga caregiver na dito na lamang sa bansa magtrabaho kaysa sa abroad. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky. Yun daw pong hustisya para sa mga biktima ng pamabomba sa Marawi City ay tiniyagbo ng PNP Chief Acorda. Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng Mindanao State University o MSU Bawing sa Marawi City. Ang pahayag ay ginawa ni General Acorda sa flag raising ceremony dito sa Campo Crame kaninang umaga kasabay ng pag-arangkada ng mga aktibidad para sa Human Rights Consciousness Week. Ang extended sa pwesto bilang PNP Chief na si General Acorda ay maghapon hanggang gabi kahapon na nasa Marawi City para tutukan ang isinasagawang investigasyon sa pambubomba doon. Samantala, Ray, nagpapatuloy ngayon itong press conference na isinasagawa dito sa Campo Crame at sinabi nitong si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jim Pajardo na 6 na lamang ang nasa hospital. Na biktima ng pagsabog. Sabi nitong si Colonel Pajardo, ang 39 na iba pa ay nakauwi na ng kanilang mga bahay. Mga fragments, Ray, mga fragments mula sa 16mm mortar ang nakuha ng binuong task force na mag-iimbestiga dito sa insidente, doon sa crime scene. May isang bag din, Ray, na na-recover. Ito yung hinihinalang pinaglagyan ng bomba. Pinaglagyan ng pompa na pinasabog at 2 ang persons of interest na tinitignan ngayon ng binuong task force na tumututok sa malagim na pagpapasabog. Ayon dito kay Colonel Pajardo, tinitingnan nila ang posibilidad na sangkot din ng 2 sa nakalipas na insidente ng pagpapasabog, partikular na ang insidente ng pambubomba ng mga bus sa bahagi ng Maguindanao at iba pang lalawigan sa Mindanao Region. Miyembro aniya ng isang grupo ang mga ito na ayaw munang tukuyin at ayaw munang magbigay nitong si Colonel Pajardo ng karagdagan pang mga detalye. Val, ilan yung official count ng mga namatay? Based sa PNP. Apat yung mga namatay, 6 na lang yung nasa pagamutan at kabilang dun sa mga namatay ay pare-parehong mga Christian worshippers. At yung mga dumadalo dun sa
pagsimba nung mangyari yung insidente. Ito ay isang lalaki at 3 mga babae. Ito kasi Ray, lumutang nung kahapon na meron daw isa doon sa mga napatay ay foreigner daw na posibleng yun yung may dala ng bomba. Pero ito ngayon ay ito ngayon Ray ay nililinaw na nitong si Police Colonel Jean Pajardo. May sariling security ang MSU at walang CCTV sa lugar ng pinangyarihan ng insidente, kaya't nagsasagawa ngayon ng backtracking itong binuong investigation task group doon sa labas ng MSU para matunton kung mayroong CCTV na nakakuha doon man lang sa sasakyan na ginamit ng mga suspect. Pero Val, na-establish na ba ito ay suicide bombing o remotely detonated yung bomba? Wala daw ipinapakita rin na mga senyales na suicide bomber yung gumawa ng papasabog. At ang nakikita ngayon ng PNP Ray, yung dalawang mga persons of interest ay sangkot din doon sa serye ng pagpapasabog sa mga bus noong nakalipas na mga panahon. So hindi yung dalawang persons of interest hindi kasama doon sa mga nasabugan. Walang ganun dahil lumutang din kahapon na meron daw foreigner na foreigner looking na nakilang doon sa napatay, pero walang ganun. Ito yung nililinaw ngayon ng Philippine National Police sa pamamagitan nitong nagpapatuloy na press conference na si Police Colonel Jean Pajardo. Thank you, Val. Rin dito sa Campo Crame para sa kauna-unahang sa Pilipinas, DZRH ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Val Gonzales. Bilang ho ng mga pasaway, Diyos me, bilang ho ng mga pasaway na motorista ang dumadaan pa rin sa EDSA busway. Ayun, abay buti naman ay nabawasan na, ha? Kayo talaga, oo. Pero pa ako nakita dyan, nagkakarera, mga nakabisikleta, Diyos me, you know, ginawang racetrack yung busway, ano ha? Ating alamin detalye sa report ni RH8 Christian Manyo. Christian. Ray, tuluyan na nga bumaba at nabawasan ang nahuhuling violator so hindi otorisadang sasakyan na pumapasok sa carousel. Ito ang naging assessment ng Metropolitan Manila Development Authority. Isang linggo mula nang indilunsad ang Special Operations Group Strike Force sa ginawang operasyon ng NMDA mula sa Pasay hanggang Quezon City ngayong Monday rush hour. Nasa 20 lamang nahuli kumpara sa mahigit 60 noong mga nagdaang linggo sa unang oras pa lamang ng operasyon. Paliwanag ni MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas, marahil marami na ang natuto dahil sa ginagawang araw-araw na operasyon ng Strike Force moral nung nakaraang linggo at mataas na multa na aabot ng 5,000 piso hanggang 30,000 piso. Tinayak naman ng MMDA na patuloy nilang babantayan ang EDSA busway habang tututukan din nila ang mabuhay lane dahil naman sa mga sasakyan na illegal na nakaparada sa lansangan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Christian Manyo. Samantala naman, higit daw po sa may 300 estudyante ng MSU Marawi abay sumalang ho sa psychosocial support ng Philippine Red Cross. Abay syempre, ano ha? Abay matinding trauma ho yun sa mga estudyante, ano ha? Yung mga dumalo sa naturang misa na may sumabog na bomba. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. May nagbigay ng psychosocial support ng Philippine Red Cross sa mga mag-aaral na nasa loob ng Dimaporo Gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi nang mangyari ang malagim na pagsabog kahapon. Ayon sa PRC, maliban sa first aid, tumalalay ang kanilang mga tauhan sa mga umano'y na trauma. Bunsod ng insidenteng ikinasawi na hindi bababa sa 4 na katao. Aabot sa 302 ng mga estudyante ang nasa loob ng nasabing amphitheater. Kasama na yung mga nasa paligid nito ng sumabog ang umano'y improvised explosive device. Sinabi ni PRC Chairman at former Senator Dick Gordon na nanatili sa ground ng kanilang staff para magbigay ng active support sa pamilya ng mga biktima. Bukod sa help desk, pinantahan mismo ang PRC volunteers ng ilang dormitoryo para magpaabot ng hot meals at hygiene kit doon sa mga estudyante. Patuloy rin sa pagdating ang mga bag ng dugong ginagamit ng Red Cross para magsali ng dugo sa ilan sa mga nasugatan na hindi naman bababa sa 50. Nakiramay ang PRC sa bansa at sa mga kaanak ng mga apektado ng nasabing terror attack.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parosa. Si VP Sara daw po ay pinasasagot ng Korte Suprema tungkol po doon sa pag-question sa legalidad ng kanyang CIF ng kanyang tanggapan. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Rhea, pinasasagot nga ng Korte Suprema si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio kaugnay sa petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng kanyang 125 million na confidential at intelligence fund. Sa unbank session ng Supreme Court, nagpalabas ito ng notice para sa pangalawang Pangulo at siya nasagutin ang naturang petisyon. November 14 pa ang nabanggit na notice, ngunit ngayon lamang inilabas sa publiko ng nabanggit na kautusan. Meron 10 araw ang pangalawang Pangulong Sara para sagutin ang petisyon na inihahin ng grupo ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kasama ni Carpio sa mga petitioner itong sina dating Finance Undersecretary Cielo Magno, dating Vice President spokesperson na si Atty. Barry Gutierrez at 4 na iba pa. Nais nilang magkaroon ng malinaw na definisyon sa confidential at intelligence fund dahil sa wala daw patas ang nag-oobliga para sa audit nito. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Boy Gonzales. Sabay pa rin po mga balita mula naman po sa mga probinsya. PNP abay bumuod out po ng Special Investigation Task Group para ho sa nangyaring pagsabog ho dyan sa MSU Marawi. Sa isa-isang preso ano ba yan? Sa isa-isang preso na nga lang. Abay, nakatakas pa sa Quezon. Ano ba yan? Hindi mala nabantay ang mabuti. Isa na nga lang yun. Higit sa 2 milyong pisong halaga ng droga nakumpiska sa isang buwang drug operation sa Bataan. 2 gitarista ng isang renewal organization sa Northern Samar. Naku naman ayun, naku ho, nalunod ho. Motorsiklo sumalpok sa isang bus sa Tacloban, isa ang patay. Rapido, hataw, balita. Pilipinas ang oras, alas 2:39 ng hapon. Ang balitang ito ay hatid Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Di birong maging nurse. Bawal magkamali sa trabaho na to. Dahil buhay ang nakasalalay. Salamat po mga nurse. Saludo kami sa inyong husay, talino, diskarte, pasensya, tiyaga at pagmamalasakit. Saludo din kami sa Philippine Nurses Association sa ika-100 anibersaryo ng kanilang pagkatatag.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Huwag pahuhuli sa mga nagbabagang balita. Sumali sa aming Viber community, DZRH News at maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Rapido, hataw, balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Sada probinsya. Ito ho, kaugnay pa rin po nung nangyaring pagsabog po dyan sa MSU Marawi. Abay, bumuo na raw po ang PNP ng Special Investigation Task Group. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June. Bumuo na ng Special Investigation Task Force o itong SITG Lakay, itong si PNP Chief Police Brigadier General Benjamin Nacorda Jr. upang masigurong mapabilis at magiging accurate ang pag-identify sa mga perpetrators ng madugong bomb attack sa MSU Gym, Marawi City. Nagpapatuloy ang malalimang pangangalap ng mga karagdagang impormasyon ng PNP, NBI at AFP hanggang sa araw na ito, hanggang sa mga oras na ito. At ayon kay Proba Regional Director Alan Nobleza, mayroon na silang lead na sinusundan. Habang nakaugnay natin si Lanao del Sur, Vice Governor Mujam Adjong, ayon sa kanya, anumang oras ay darating si Chief of Staff, Lieutenant General Romeo Browner ngayong araw at inasahang maglaland ang sasakyang chopper nito sa 103rd Infantry Brigade. Ilang metro lang ang layo mula sa Provincial Capital sa Marawi City. Habang nasa area na itong si PNP Chief Acorda na nagsasagawa na rin ng ocular inspection at command conference since kahapon. Habang nasa Marawi na rin ang iba pang officials mula sa national government at nakatakdang makipagpulong sa officials ang MSU kasunod ng press conference mamayang hapon. Inasahan ngayong araw lakay sa publiko na ng task group at kung anong uri ng IED ang ginamit sa pambobomba. Sa pahayag mula kay Vice Governor Mujam Adjong, walang bahid ng anumang anggulo ng conflict of religion ang insidente. Anya, matagal ang panahon na every Sunday ay mayroong ginaganap na Catholic Mass sa Dimaporo Gym, MSU Campus bilang respeto sa Christian faith. Kung kaya't laking gulat na lamang umano nila na binomba ang misa sa unang pagkakataon. Ayon pa rin kay Vice Governor Mujam Adjong, nakakalungkot umanong isipin na laman na naman ang balita ang Lanao del Sur at Marawi City dahil sa pambobombang ito na sinisikap umano nilang magkaroon na ng halos hindi pa umano sila nakaka-recover sa pagkasira ng imahe ng kanilang lugar dulot ng nagdaang Marawi Siege. Ang pamunuan naman ng BARM led by Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, katuwang ang Provincial Government of Lanao del Sur led by Governor Mamintal Bombit Adjong at Marawi City Mayor Attorney Majul Gandambra
ay may mga proactive response na rin ipinaabot sa mga pamilyang apektado ng insidente. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June de Macuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you. Maraming salamat, June. Kaisa-isang preso nakatakas sa Quezon. Ating alamin kung bakit nakatakas yung kaisa-isang preso. Report mula kay Benjan Chokya. Benjan, ano bang ginawa nila? Hindi nagbantay sa preso. Benji. Sa laking malas ng lock-up jail kaisa-isang priso na nakakulong mantakin nakatakas pa sa bayan ng Quezon. Ito ngayon ang pinaghahanap ng mga otoridad ng PNP doon. So balit wala sa report ng PNP kung ano ang kaso ng nasabing suspect. Batay sa report na nakarating sa camp na Carlos Lucena City, na-discovery ng isang PNCO personnel ng Municipal Station Custodial Facility na nasa Poblasyon 4 ng bayan ng Quezon nang matuklasan na nawawala ang nagsusulong nakakulong na nakilalang si Gary Regalario Robrigado bandang alas 8 na ng umaga nang matuklasan. Ayon pa sa report, natuklasan ng mga pulis na nilagari ng friso ang rihas na bakal. Kaagad naman na nagsagawa ng manhunt operation ang mga pulis sa bahagi ng Bulubundukin sa barangay Apad Ginawa. So balit magpahanggang ngayon ay bigo pa rin ang mga pulis doon sa bayan ng Quezon para mahuli muli ang nasabing inmate. So balit agad na ipinag-utos naman ni Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Lidon Monte na magsagawa ng pagtugis ang mga nakatalaga na Mobile Force Company Unit ng PNP sa nasasakupan ng 1st District ng lalawigan ng Quezon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chokya ng RS33, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you. Salamat, Benjan Chokya. Samantala naman, higit daw po sa may 2 milyong pisong halaga ng droga na kumpiska sa isang buwang drug operation sa Bataan. Report mula kay RH37, Danny Camilang. Danny. Lakay Ray, umabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng droga at marijuana ang nakumpiska ng Bataan PNP sa loob ng isang buwan sa walang humpay na anti-illegal drug operation ng mga police station mula sa 11 bayan at isang syudad sa buong probinsya ng Bataan. Ito ang naging ulat ni Bataan PD Colonel Parmer Tria kung saan umabot sa mahigit 300 gramo ng shabu at mahigit 4 na gramo ng marijuana ang nakumpiska sa 44 drug personalities na naaresto sa 28 drug operations sa buong lalawigan. Ayon dito kay Police Colonel Tria, target ng Bataan PNP na maging drug-free ang buong lalawigan kung kaya't patuloy ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng police force ng Bataan sa komunidad para maging matagumpay ang mga drug operation ng mga otoridad. Hinikayat nito ang publiko na i-report sa mga police station ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar at sinisiguro nito na maging confidential ang anumang impormasyon ng publiko upang tuluyang puksain ang mga sindikato ng illegal na droga sa Bataan at makapamuhay ng ligtas at mapayapa ang Bataenyo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Camilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you, Danny! Dalawang gitarista daw po na isang renewal organization sa Northern Samar abay nalunod daw po sa dagat. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Walang nang buhay nang makuha sa dagat ang dalawang gitarista ng isang church organization sa lalawigan ng Northern Samar matapos na malunod sa nasabing dagat doon sa bayan ng Saruki, Northern Samar kahapon lamang. Nakilala ang dalawang biktima, batay naman sa kanilang mga kaibigan na sila Rico at Jano, mga residente ng Barangay Rawis, Laoang. Ayon sa kaibigan ng dalawa na si Errol, nagkayayaan daw ang grupo na nasabing church organizations o renewal organizations sa dagat matapos ang pagdiriwang ng anibersaryo ng nasabing organisasyon na kanilang sinasalihan. Ngunit habang naliliko ay bigla na lamang doon nalunod ang mga ito. Natagpuan naman ang kanilang mga katawan ngunit wala na itong buhay. Napag-alaman na ang dalawa ay aktibong miyembro ng church organizations. Habang sinusulat naman ang balitang ito ay wala pang inilalabas na pahayag o detalye ang PNP dahil ayon sa kanila ngayon pa lamang daw ito i-report sa kanilang himpilan. Nagluloksa naman ang kanilang mga kaibigan sa hindi inaasahan na pagkamatay ng dalawang biktima.
Mula sa Action Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Jane Bantayan. Motorsiklo sumalbog sa isang bus sa Tacloban, isa ang patay. Report mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang babae patay matapos sumalpok ang minamaniwang single motorsiklo sa isang pampaserong bus sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ng Tacloban City Police Office ang biktima si Rodse Martinez E. Del Monte, 28 anyos, babae. May living partner sa Riti de Barangay 110 Otap, Tacloban. Nagmamaniw ng Rose single motorsiklo. Sumalpok ito sa isang pampaserong bus na minamaniw ni Elvin Catalino E. Miraflor, 44 anyos, residente ng Barangay Mancol, San Jose, Samar. Nangyari ang insidente alas 4:15 kanina ng madaling araw sa Naganaga Maharlika Highway, Barangay 71 sa harap ng Toyota Service Center. Sa investigasyon ng PNP, ang bus ay papuntang direksyon sa may San Juanico Bridge. Nakasalubong ang single motorsiklo. Nag-overtook ang single motorsiklo sa isang sasakyan kaya sumalpok ito sa kasalubong na bus dahil na magtamo ng malubhang sugat sa katawan. Ang driver itinakbo sa Eastern Visayas Medical Center. Subalit, ilang minuto ang nakalipas, binawian rin ng buhay ang biktima. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy. Pilipinas ang oras. 7 minutes bago sumapit ng alas 3 ng hapon. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart man. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV.
wish ko ngayong Pasko ay kalusugan para sa ating lahat, lalong-lalo na siyempre sa mga miyembro ng ating mga pamilya. Di bali nang huwag tayong yumaman, basta yung kalusugan natin, lagi tayong healthy. Ang wish ko ngayong Pasko ay pagkain sa bawat hapag ng pamilya. Rapido, hataw, balita. Samantala, dating Negros Occidental General Services Office Head na aresto na po dahil sa violation sa Securities Regulation Code at estafa. Report mula kay Rex Cantong. Rex. Arestado ang dating General Services Office Head ng lalawigan ng Negros Occidental dahil sa violasyon ng Securities Regulations Code and Estafa sa Barangay Zone 15, lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Karina Onyo, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP Station, ang naresto kinilala na si Lucel Chavez Fines, 63 anyos, dahil sa dalawang mga warrant of arrest. Dagdag pa ni Onyo, nahuli si Pines dahil sa warrant of arrest sa pag-violar ng Republic Act 8799 o Securities Regulation Code na ipinalabas ng korte dito sa lungsod. Maliban sa warrant of arrest laban kay Pines dahil sa 3 counts ng swindling at estafa na ipinabas ng MTCC Branch 4 dito rin sa lungsod. Nakarang April 20 na ang NBI o National Bureau of Investigation o maristo kay Pines dahil sa swindling case, subalit ito ay nakalabas. Si Pines ang nasa kustodiya ng Talisay City PNP at isailalim sa medical examination sa City Health Office ng nasabing lungsod. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, salamat Rex. Matulunsan daw po ng Oplan paalala, iwas paputok ng BFP. Umarangkada na po sa Pangasinan. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy. Matagumpay ang sinagawang motorcade ng Region 1 Bureau of Fire Protection of VFP sa kanilang paglulunsad ng Oplan paalala iwas paputok na ginanap sa Rosales, Pangasinan. Layunin nito upang mas maipalala ng BFP sa publiko ang ukol sa mga dapat gawin sakaling makaranas ng sunog at kung paano maiwasan na magkaroon ng sunog. Aktibong nakilahok sa nasabing okasyon ng mga mag-aaral mula sa Rosales North Central Elementary School at Rosales National High School kung sa'y binigyang din ng BFP ang kanilang dedikasyon sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, partikular sa mga kabataan para sa pagsusulong ng mga hakbang sa kaligtasan laban sa sunog. Layon din ng BFP na sa murang edad ng mga kabataan ay maihanda sila sa mga paraan upang maging ligtas sa disgrasya dulot ng sunog. Ang Oplan Paalala Iwas Paputok ay isang komprehensibong programa ng BFP na naglalayong ipalaganap ang mahalagang impormasyon at itaas ang kamalayan sa pag-iwas sa sunog at kaligtasan sa panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Kaya palaala ng Bureau of Fire Protection na huwag nang gumamit ng mga paputok o pailaw at sa halip ay turutot na lamang ang gamitin sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, salamat Freddy Fardo. Hoy, meron munang panawagan si Kamar Urbano mula sa Bulacan. Sabi niya, baka pwede o panawagan po sa aking kapatid na si Napoleon Napo Urbano ng Lao Urbano, Bulacan ay sumakabilang buhay na ho nung Biyernes. Nakaburol daw po sa San Fernando sa Laur, Nueva Ecija at ililibing daw po sa Sabado. Panawagan mula kay Kamar Urbano. Kamar Urbano, condolences sa inyo. Yan po ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong hapong ito mga kaibigan ng Thank God It's Monday. Thank you, Mr. Linapit. Maraming salamat DCRH TV Tech at DCRH Radio Tech. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Pilipinas ang oras, 3:00 ng hapon. RH